Hi everyone! Welcome po pala sa ating YouTube channel kung saan aking ikukwento ang mga kababalaghan na maaaring dulot lamang ng ating imahinasyon. Ito ay ang mga kwento ng misteryo at paranormal. Halina't lisanin natin ang kaharian ng takot kung saan ang kababalaghan ay nagkukuro sa realidad. Mag-ingat lamang dahil ang inyong maririnig na storya ay maaari nyo ring mapanaginipan. Ngunit kung malakas ang inyong loob, ay halina't sabay-sabay tayong makinig ng mga katakot-takot na storya kung saan ang mga bangungot ay nagiging makatotohanan. Magandang araw mga kastorya. 11 years old lang ako nang mangyari to sa akin. Dati kasing nagtatrabaho sa isang construction company si Papa bilang foreman. At ang isa sa mga trabaho nila ay magkumpuni ng eskwelahan. Isa sa mga nakumpuni nila na school ay ang school sa Quezon City. May pasok yung mga estudyante sa umaga nung time na yun. Kaya madalas, sa gabi sila gumagawa. Kaya naman wala gaanong naiiwang tao sa barracks, kundi kaming mga pamilya lang ng mga tauhan. Kakaunti lang kami nun, kaya naman pagdating ng gabi, kahit nakabukas lahat ng ilaw malapit sa barracks, ay nakakatakot pa din. Nung pangalawang gabi namin sa school na yun, ay mag-isa lang ako sa labas dahil yung mga naiwan na pamilya ay nasa loob ng barracks. May paisa-isa sa kanilang lumalabas pero bumabalik din sila kaagad sa loob. Nagsisiso lang ako mag-isa sa labas ng mga time na yon. Hindi rin ako natatakot kasi bukas naman yung mga ilaw. Pero maya-maya habang nagsisiso ako, bigla na lamang ako nakarinig ng sitsit. Tumingin ako sa likod ko. Wala naman akong nakitang tao. Naisip ko noon, baka tinatawag ako ni Mama. Kaya pumasok ako sa loob ng barracks. Tinanong ko si Mama kung tinatawag niya ako. Hindi naman daw. Kaya naman, isinawalang bahala ko na lang at bumalik na ulit ako sa pagsisiso. Maya-maya, nakarinig na naman ako ng dalawang sitsit. Tumingin ulit ako sa likod. Wala pa rin namang tao. Kaya napagdesisyonan ko na tumingin malapit sa classroom ng kinder. Sinuyod ko pa talaga yung lugar baka sakali na yung sumisitsit sa akin ay nagtatago lang. Pero wala talaga akong makita. Kaya naman kinabahan na ako ng sobra at kumaripas na rin ako ng takbo papunta kay Mama. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko mga kastorya. Nagsumbong ako kay Mama na may sumisitsit sa akin sa labas. Pero wala naman akong nakitang tao. Natakot din si Mama noon, kaya sinabi niya sa akin na wag na daw akong lalabas nang walang kasama. Hindi lang yan yung nangyari sa akin mga kastorya. May isang pagkakataon pa na may nakita akong anino. Normal sa mga anino natin na nakalapag sa sahig o kaya naman ay nakadikit sa pader. Ngunit ang aninong nakita ko ay nakatayo na parang tao. Hindi na kami natutulog sa barracks ng mga oras na yon dahil tapos na sina Papa sa pagkumpunde ng mga classroom. Ang pinakahuli na lang na gagawin nila ay yung CR sa loob mismo ng classroom ng kinder. Yung classroom kasi ng kinder ay may 2 kwarto.
Yung isang kwarto ay ginawa ng bodega, tambakan ng mga gamit at ng mga lumang sewing machine. Yung isa naman ay ginawang CR. Magkatabi lang yung dalawang kwarto na yun. Mas maliit lang mismo yung CR. Pero halos magkatapat lang yung mga pintuan. Nung unang gabi namin, nung natulog sa classroom na yon, ay ako yung nakapwesto sa tabi mismo ng pintuan. Nagsa-cellphone lang si mama ng mga oras na yon at nakikipagdaldalan kay papa. Ako, dahil wala akong magawa, ay binubukas ako yung pintuan ng higaan namin. Maya-maya pagbukas ko ng pintuan, bigla na lang akong nagulat dahil may tumakbo sa harapan ko. Sobrang itim na nilalang. Isang anino. Anino na hindi nakalatag sa lupa, kundi nakatayo. Nakatayo siya na parang tao. Natakot na naman ako. Bigla kong nabagsak ng malakas yung pintuan dahil sa sobrang takot ko. Napatingin si mama at si papa sa akin. Tinanong nila ako kung anong problema. Sinabi ko na lang na may tumakbong tao papunta sa CR. Napabalikwas ng bangon si papa at tumakbo sa loob ng CR. Pero wala siyang nakitang tao. Wala rin kahit nayapag kaming narinig. Nagtaka sila kung saan daw napunta yung tao at saan daw galing. Sinabi ko na lang na bigla lang dumaan sa harapan ko. Pero yung nakita ko ay kulay itim lang. Natakot na naman si mama. Kaya naman pinalipat nila ako ng higaan. Nilagay nila ako sa gitna. Si papa na yung pumwesto doon sa may pinto. Yun na yung pinakahuli at pinaka nakakatakot na na-experience ko sa lugar na yun. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung ano nga ba yung nakita kong yun. Kung totoo ba yung nakita ko o guni-guni ko lang. Kahit yung sumisitsit, iniisip ko kung totoo rin ba. Paano nga ba kung sumagot ako sa sumisitsit na yun? Mawawala na ba ako? Kukunin niya nga ba talaga ako? Maraming salamat po sa mga nakinig sa ating unang storya dito sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay mahilig makinig ng mga nakakatakot na story katulad na lamang po nito, ay bisitahin lamang po ang aking YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo sa ating bagong kwento. Kung nais nyo rin pong mag-share ng inyong sariling kababalaghan, ay maaari nyo pong itong i-email sa storymostoryko@gmail.com upang ma-feature po natin ito sa susunod nating video. Maraming salamat po ulit. See you po next time.